Duterte, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Halika nga dito, sampaling kita para tumuwid yung pagmumukha mo na yan. Still, kung ikaw ay... So, ang maghirap nito, sir, lahat kayo pressured manalo ngayon. Kayong labing-isa, kailangan manalo ka. Oh, yan, natawa na lang kasi alam ho niya, kulelat ho siya sa mga survey. Oh, itong si Joel Chua, kung makapagsalita siya, akala mo naman mananalo talaga siya. Yung mga nagsasalitang congressman, natutulong sila sa impeachment, magiging prosecutor sila. Hinay-hinay ho muna kayo. Panalunin nyo ho muna yung 2025 midterm election bago ho kayo magbida-bida. At para sa iyo, Joel Chua, kung sakaling manalo ka man, sa impeachment trial mo na lang, ilabas yung mga kaangasan mo na yan. Huwag ho kayong masyadong bida-bida. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Yung phone number ng mga congressman na pumirma dyan sa impeachment, nandyan lang ho mga kababayan. Kayo nang bahala sa mga yan. Ngayon na nga mga kababayan, dito sa ating screen na to, makikita nyo ho mga kababayan. Ito ang sinasabi ko. Hindi lahat ng nagmamano, matitinong tao. Okay? Ginagamit lang nila yung mga gesture ng para sa mga mabubuting asal para mapakita nila na okay sila. Pero sa kabila ng lahat, mambubudulo yung mga yan. Anak ng tokwa, kung nandyan lang ako, baka binatukan ko yung Sandro na yan eh. Tingnan nyo naman mga kababayan. Kung makaasta, akala mo ang tinutino. Akala mo talaga merong respeto. May pamano-mano ka pang nalalaman. Hindi ho lahat ng nagmamano, matinong tao. Yan ho, tandaan nyo kalahati sa mga yan, mambubudol. Okay? Hindi ho lahat ng nagmamano, mabubuting tao. Pamano-mano pa yan, kulang na nga lang dilaan nyo yung kamay ni Tatay Digong siya, kulang na siguro. Halikan niya di ba? Pero tingnan nyo naman ho ginagawa ngayon. Sino ba nag-umpisa lahat ng kaguluhan na to? Hindi ho si Martin Romualdez. We are barking at the wrong tree. For longest time. Mali ho yung tinatakulan natin. Yan ho talagang pamilya na yan. Yang si Marcos Jr. ang promotor. Ginagamit ho niyang smoke screen, yang si Tambaluslos. Pero ang mga promotor sa mga kabalbalan sa buong Pilipinas, hindi ho si Martin Romualdez. Yung mga ayuda na yan. Nako! Hindi. Siyempre, mag-uusap-usap ang mga yan. Nasa Malacanang sila, di ba? Paano ba yan insan? Gusto nating gawin to, gusto nating gawin yan. Hindi naman natin basta-basta magagawa yan kung walang pakimkim sa mga congressman. So, anong gagawin ho ni Marcos Jr.? Ikaw nang bahala dyan, pinsan. Veterano ka dyan, di ba? Alam mo na dapat gawin sa House of Representatives. Ano hong ginawa ni... Kaya lahat to nang nangyayari na to, merong partisipasyon ang Malacanang dyan. Yan ho lagi nating sinasabi. Huwag lang ho tayong magalit kay Tambaluslos. Huwag lang ho tayong magalit dyan sa mga congressman na yan. Kagalitan ho natin yung bangag na nasa Malacanang. Siya ho talaga kasi ang promotor. Yung impeachment na yan, sinasabi nila, wala silang kamay dyan. Talagang House of Representatives yan. Sila may gawa niyan. Kumbaga, talagang inaksyonan lang nila yung mga reklamo. Walang magre-reklamo, hindi magpo-prosper ang reklamo kung walang pahintulot ng mga bangag dyan sa Malacanang. Pero bago ho yan mga kababayan, baka matambakan na naman ho tayo, no? Mabili siyang mega love shoutout ho muna tayo mga kababayan. Dito kay Rose Jones, maraming salamat Ma'am Rose, mega love shoutout. Tingnan to kayo sa Amerika. Salamat ho dyan sa $10 na yan, ha? Mega love shoutout din ho dito kay Sir Randy. Maraming salamat sa $2. Mega love shoutout. Mabuhay ho kayo, ha? Salamat sa napakatinding suporta. Mega love shoutout dito kay Emma Alterado. Maraming salamat to. Ingat to kayo dyan sa Hong Kong, Mama Emma Alterado. Maraming salamat. Mega love shoutout dito kay Papa Book. Maraming salamat. Ingat to kayo dyan sa dyan sa taga-Europa siguro tong si Sir kasi pounds yung pera niya. Salamat to sa 6 pounds, ha. Mega love shoutout sa Papa Book. Maraming salamat to. Mega love shoutout kay Diana Princess Alfaro. Ma'am Diana Princess Alfaro, maraming salamat to. Salamat sa patuloy na suporta sa ating VP Inday Sara. Ang ano ho yan, hanggang sukdulan, talagang hindi ho natin iiwan yan si Tatay Digong at itong si VP Sara. At lahat ng kandidato ng PDP laban, ha. Maraming salamat to sa pagsuporta sa kanila. Kay sa mga independent natin, kay Pastor Kibuloy, kung Marcoleta at dito kay Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan, maraming salamat Ma'am Diana Princess Alfaro. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update.
Ay, ito pala si Ma'am Diana Princess Alfaro, 2 beses siya nagpakulay. Maraming salamat to. Salamat sa patuloy na suporta sa ating VP Inday Sara. Maraming salamat to. Mega love shoutout, ha. Thank you. Dito kay The Life of Twins. Maraming salamat. Pa-shoutout. Plushy Beauty and Skincare Products. So, Plushy Beauty Skincare Product, nagtitinda. Mega love shoutout. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Siyempre, hindi mawawala ho dyan si Sir Jordan Cabico at itong si Bayan Kong Mahal. Maraming salamat sa 2 pounds. Mega love shoutout. Sa mga nagpakulay, maraming salamat to. Hindi na ho yan require. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Yung pag-shoutout ho natin, ipagpapakita lamang na talagang na-appreciate ho natin yung bawat support ang binibigay nyo ho sa mga ginagawa nating reaction video. Mabuhay ho kayo. Ito nga na mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Joel Chua. Kung makapag-angas ho kasi sila, itong problema sa kanila. No, ito ang problema dito sa mga congressman na to. Akala mo naman nanalo na. Akala mo naman talagang magiging congressman pa sila. Balita ho natin kulelat sa survey ang si Joel Chua. Kaya relax ka lang, Brad. Huwag kang maghamon-hamon na see you in impeachment trial court o in Senate. Mga kalokohan yon. Manalo ka muna bago ka magbida-bida. Kasi marami ho dyan sa mga congressman na yan. Kaya kinuha na ho nila yung 150 million. Siguro alam na ho nila na yung mga kandidato nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kani-kanilang mga distrito nila, napakalakas ho. Kaya sa bagay, kinuha na lang ho nila yung pera. Yan ho kasi ang pinakamahirap sa totoo lang mga kababayan. Pera ho talaga. Pera ho talaga yan. Pagka yan, pinasok ka na ng pera, naging gahamang ka na sa pera, yung sapat na, gusto mo pang kunin, gusto mo pang dagdagan, lahat gusto mo papasukin. Nako! Yan ho ang magiging ikakatisod na kahit anong klaseng karera pagka napasobra ka na sa pera. Yung mga politiko, ang gusto ho nila, ang goal nila sa pagpasok nila sa politiko, malinis naman sincero, tumulong sa mga kababayan nila. Malamang sa malamang, yung kalahati dyan, gusto ho talaga nila makapaglingkod. Pero along the way, noong tinukso na ho sila ng jabloy tinukso na ho sila ng yung pera na yan, doon na ho nila binenta ang kanilang mga kaluluwa. Pero naniniwala tayo, kalahati o di man ho kaya, majority sa mga yan, mga 80%, sincero ho talaga sa pagtulong. Pero sa kalagitnaan ng daan, yung kanilang mga naiisip noong inumpisahan nila ang kanilang mga advokasya, ay nakalimutan ho nila. Kaya kailangan ho natin laging bumalik kung ano ba talaga yung mga pinaglalaban natin, kung ano ba talaga yung mga gusto nating mangyari. Pagka pera ho ang pumasok dyan, yari ho tayo dyan. Mahirap ho yan, sa totoo lang. Mahirap po yan. Pagka tayo ho nahawakan na ng galamay ng pera, wala na hong mangyayari. Kumusta yung mga distrito ng mga congressman na yan? Mag-comment po kayo dito. Para doon sa buong Pilipinas. Kasi majority ng mga congressman, wala na hong ginawa yung mga yan maliban na lang doon sa mga ilang party list dyan. Lahat po ng mga yan, bandwagon ho sila sa mga kagustuhan nitong si Martin Romualdez. Yung interest ng kanilang mga distrito, forget, ayuda lang kayo. Yun lang ang pagtingin sa inyo ng mga politiko na to. Basta nasa utak nila, ayuda lang kayo. Yun lang ho mga kababayan. Kaya sana, lahat ng mga kandidato dito sa 19 Congress, yung mga incumbent, yung mga gustong bumalik sa House of Representatives, matalo lahat ng kanilang mga kalaban. At para naman dun sa mga mananalo, nakikita nyo ho mga nangyayari ngayon. Sigurado ako, isa sa mga plataforma nyo, hindi nyo gagayahin yung mga kabulukang ginagawa ng mga gusto nyong palitan. Ang hirap po kasi pagka nakaupo na kayo, baka kainin din ho kayo ng sistema. Yun ang problema dyan. Dapat tayuan itong bulok na sistema na to kung gusto nyo magkaroon ng tunay na pagbabago. Pakinggan ho natin itong si Kuya Germ sa kanyang interview dito kay Ma'am Karen Davila. Just for reference, this isn't the first time this has happened, no? During the time of Speaker Manny Villar, it was also through House action that former President Joseph Estrada, right, was impeached. It's the same process, similar. Pero ito, very quickly, sino ang pasimuno nitong 4th impeachment complaint? Etong pinirmahan po, sino talaga ang pasimuno nito?
Well, hindi ko po masasabi kung sinong pasimuno. Hindi ko rin po alam kasi what happened po, nagkaroon po ito po naman talaga matagal na pinag-uusapan at pinag-aaralan itong fourth impeachment complaint. But it just so happened na kahapon po nagkaroon po ng caucus ang mga party lead, mga party members sa lakas. So ako po, I can only say yung sa amin po, sa partido po namin. So nakatanggap po ako ng tawag galing po sa aking staff. At sinabi nga, meron daw party caucus around 10:30 or 11. So during the party caucus, it was discussed. So marami din po siyempre. May What mga was nagtatanong po, discussed? Very quickly, what was discussed? the content of the articles of The impeachment. content of Ano na ho, talagang hindi na ho nila matatago yan. Kailangan na ho nilang sabihin yung mga kanyang klaseng detalye. Sa totoo lang, sinikreto pa ho nila yung caucus eh. Pero nagkabistuhan din ho, yung noong pinatawag sila dyan, kung ano yung mga napag-usapan, gusto ho nilang sikreto, ayaw ho nilang ilabas yan sa publiko. Pero wala din ho silang magawa kasi ayaw sa gusto nila, yung ibang mga kasama nila dyan, magsasalita. At para dun sa mga congressman na pinapaliwanag yung kanilang mga pirma, wag na. Kumbaga pagka pumirma kayo diyan, tapos na ho, wala na hong balikan 'yan. Tapos na ho 'yan. Mahirap ho 'yan. Yung tiwala ng mga constituent nyo, yung mga taga-suporta ni VP sa lugar nyo. Yang mga yan magtutulong-tulong yan para maitayo itong si VP Sara, para suportahan, para samahan si VP Sara. Yung mga constituent nyo na binibigyan nyo ng ayuda, yang mga yan kay VP Sara yan. Isang tawag lang o magtipon-tipon yan, mag-organisa yan bawat distrito na sumuporta sa mga susunod na pagkilos na gagawin para dito kay VP Sara. Lalabas ang mga yan. Yung mga Duterte supporter ho, hindi ho yan, kumbaga one of a kind, hindi ho yan basta-basta yung tipong pagka nagkaroon na talaga ng panawagan o yung initiative para magtipon-tipon, magpalabas ng pwersa, lalabas ho yung mga yan. Kumbaga yung sa INC, ho yun, focus ho talaga sa mga miyembro. Yung mga ilang mga grupong gustong sumama, welcome sila. Paano ho pagka direkta na talagang kay VP Sara? Nanawagan na yung mga kasama natin na lumabas ho tayo, magsama-sama tayo. Doon na ho tayong magkakaalaman. Kaya kayo, relax. Huwag ho kayong masyadong ma-stress. Alam ko yung mga kababayan nating OFW, kalma lang ho kayo. Huwag nyo ho masyadong dibdibin itong mga nangyayari na to. Alam ko, mahirap kahit tayo ay nalulungkot diyan sa mga ginagawa na yan kay Vice President Sara Duterte. Pero ito lang ho sigurado natin, hindi ho mai-impeach itong si VP Sara. Puputok ho lahat sa pagmumukha nila, lahat ng pinaggagawa nila na yan kay VP. Magiging presidente ho natin siya sa 2028. Marami pa ho siyang gagawing pagbabago, kapakipakinabang sa ating bansa na hindi gagawin itong bangag na to kasi gusto lang hong gumanti nito sa ating sa sambayan ng Pilipino dahil dun sa nangyari sa kanila nung first People Power Revolution. Gagantihan ho nila. Ginagantihan ho nila ngayong mga panahon na to. Kita nyo naman, benta ang gold. Para sa ang tawag dito, sa kalusugan, tanggalan ng subsidy ang PhilHealth. Bangkarote na ho ang PhilHealth. Bangkarote na. By the way, meron ho tayong nakitang nag-share noong ang tawag dito, yung Kamuning Bakery, yung Pandesal Forum. Nagsalita, Attorney Jimmy, Bebot Alvarez. Meron ho silang isisiwalat. Abangan nyo ho pagkatapos ng video na to, gagawan ho natin ng reaction video yon. Tuloy. of the fourth complaint. Etong fourth. Yes. Okay. And sir, very quickly, kung yung una was 23 articles of impeachment, etong pang-apat po na complaint, ilang articles po ito? Pito lang. So mas madali. Mas madali at saka mas brief at saka very concise. In fact, karamihan po dito halos alam na rin po namin dahil dumaan na rin po ito doon sa Committee on Good Government. Dalawa po dito ay nilalaman nung naging resulta po ng ating committee hearing. Ang isa po dito ay yung naging meltdown po ng Vice President. Kung maalala po ninyo kung saan nagsasabi siya na nag-contract siya ng assassin to kill the President, the First Lady, and the Speaker. So,
Napakasinungaling ho talaga nitong mga congressman na to, sa totoo lang. Sukdulan ho yung mga kasinungalingan nila. Pagka binabanggit ho nila yung sinabi ni BP, hindi ho nila isinusunod yung pagka ginurgur siya, doon malalagay sa alanganin itong pamilya na to. Dapat nga mula taas hanggang baba, ubusin ng ubusin ng kayamanan. Di ba? Ubusin ng kayamanan kasi balita ho natin, nakaw na yaman yung mga yan. Diba? Anak na to, sa kababuyang ginawa ng mga yan. Sa paghihirap na idinulot ng kanilang pag-upo sa pamahalaan sa sambayan ng Pilipino. Kahit sino kung tanungin natin dito, mga kababayan, sabihin nyo ng, siguro sa galit na rin ho. Kasi kung makikita nyo ho yung mga mahihirap, makikita nyo ho yung mga nagugutom sa atin, yung mga post, yung maaawa ho kayo. Yung kriminalidad, yung mga nawawala tapos natagpuan, kulang-kulang ang piyesa sa katawan. Sino may kasalanan doon? Huwag nyo naman sabihin si BP Sara. Presidente, hawak mo lahat, executive, PNP, AFP, commander-in-chief ka. No, paano mo isisisi yung kay Vice President Sara Duterte? Kaya kung makikita nyo lang ho yung mga kabalbalang nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi nyo ho masisikmura at kawawa ho ang sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to. At ito pala mga kababayan, bago ho natin ituloy yung pagbibida na yan itong si Joel Chua, panoorin ho muna natin na mabilisan itong interview nitong si Sindanya. No? Ito ho mga kababayan. Actually, nagawa na natin kagabi. Magulat ang publiko. Yan pong sinabi ni Presidential Son at Congressman Sandro Marcos sa pagboto niya para patalsikin si VP Sara Duterte. Basehan daw niya ang mga banta sa kanyang pamilya. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Of course, I'll be the first one to sign. Yan ang pahayag ng Presidential Son at Ilocos Norte Congressman na si Sandro Marcos sa pangunguna niya sa pagpirma para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Walang dapat ikagulat ang publiko. Sineryoso raw ni Congressman Sandro ang mga banta ni VP Sara sa kanyang mga magulang, pati na sa labi ng kanyang lolo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Hindi raw ito dapat nanggagaling sa isang opisyal ng pamahalaan. Kung sasabihin ng tao na gusto lang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Kalma ka lang, ha? Hindi lang si BP Sara magtatapon yan. Marami kami magsasama-sama. O pagka natiklo na kayo, pagka na-corner na kayo, malamang sa malamang, hindi na namin hukayin, bibigay nyo na eh. Pag nagkataon, di ba? Pati kayo, masarap kayong palangoyin sa Ilog Pasig, di ba? Kakahiya itong pamilya na to. At least, nakita na ho natin kung gaano kawalang iya itong mga Marcos na to, no? Siguro na rin to, tadhana na rin na maupo yang si Marcos Jr. para kailanman wala nang maluklok na nasa pamilya Marcos. Dilawan, ito, ngayon ho, kasi nalinis na natin ang Pilipinas dito eh. Nakita na ho natin. Pagka dilawan ang naupo, sigurado walang mangyayari. Puro pagnanakaw lang ho yan. Walang political vendetta ang kanilang paiiralin, no? Kanilang gagawin sa kanilang administrasyon. Same thing, pagka naupo ho ang mga Marcos, wala hong pagkakaiba yan. So, kaninong administrasyon ho ang nakakita tayo ng pagbabago? Duterte. Yun lang ho mga kababayan. Kaya sa mga susunod na eleksyon, kung hindi rin ho Duterte ang uupo, wag na lang ho tayong bumuo. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang. Kayo talaga, oo. Yan ang problema sa inyo eh. Yung dahil paulit-ulit yung mga kasinungalingan nyo, yun na ang akala nyong totoo. Pinapaulit-ulit nyo. Hindi sinabi yan ni VP Sara. Siguro kung mainstream media na lang magsasalita dito, hindi kayo makaka-counter. At yan ang lalabas na naratibo sa buong Pilipinas. Kaso meron ng mga vlogger ngayon. Kaya i-share nyo ang video na to para ma-counter natin ang mga ka-fake newsan ng mga congressman na yan, kagaya nitong si Sandra. At gusto niyang patayin ng speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Ibinahagi rin ni Sandro ang payo sa kanya ng amang Pangulo. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. Nilinaw rin ng Presidential Son na hindi siya ang pasimuno ng ika-4 na impeachment complaint. Ilang kongresista rin ang pumalag sa mga pahayag kanina ni VP Sara. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anuman. Halika nga dito, sampaling kita para tumuwid yung pagmumukha mo na yan. Yung confidential fund pa rin yung issue nyo.
Anak ng tokwa, nagdudumilat ng katotohanan na kulang-kulang na BICAM report. Hindi linagyan ng subsidiya ang PhilHealth. Ha? Yan pa rin ang ano nyo, yan pa rin ang issue nyo, mga walang ya kayo. Yung nasirang pera sa pag-iimprenta ng Comelec, 135 million, hindi nyo, yung, anak ng toko, yung 1 billion per day na flood control na ginagasta natin, confidential fund pa rin issue. Alika dito, sampalin kita para maituwid ko bunganga mo. Ha? Walang ya ka. Dito. Ituwid ko yan. Balik ko eh. Walang yatong ano na to, oo. Tuloy. Malia, God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach siya ng Kamara. Hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Bumelta rin ng mga kongresista sa pagtanggi. Di pa nag-uumpisa ang impeachment, balagbagan na ho sa social media. Isipin nyo na lang ho mga kababayan, pagka nag-umpisa yung impeachment trial na yan. Ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari dyan sa trial na yan? Kaya talagang balagbag ho ito mga kababayan. Wala hong hintuan to, walang tigilan to. Dire-diretso ho talaga. Pag nag-umpisa yung trial na yan, talagang marami hong mga anggulo na dapat pag-usapan dito. Marami ho tayong dapat na i-emphasize sa mga pag-uusapan diyan. Kasi tingnan nyo, napakalinaw nung sinabi ni VP Sara, lahat ho ng mga congressman at anti-Duterte, yun ho ang kanilang naratibo. Pinagbantaan. Kahit pa ulit-ulit ho nating panoorin yung video, wala hong pagbabantang ginawa si VP Sara. Ganyan ho sila mambudol ng Pilipino. Kaya nasa sa inyo ho yan mga kababayan. Maniniwala ho ba kayo sa mga kasinungalingan nila? Nasa sa inyo ho yun. Pero dito sa PH Update, malamang sa malamang, yung mga subscriber natin, ano na ho yan, mulat na sa mga kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr. Ini VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron po mga ebidensyang nakasama po doon. No? Yung videos, yung pahayag ng ating Vice Presidente. Sinabi niya ito on record, may resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. Naglabas din ng pahayag ang Makabayan Bloc laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. God save the Philippines daw mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na Anak ng toko, may logo na kayo? YG, Young Guns. Anak ng toko, may logo na. Esko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang yan kasi ang nasa utak ko nila puro pagmamalaki. Yung mga tauhan ni Tamba, puro pagmamalaki nasa utak nila. Kaya pag nakita nila yung mga sinasabi ni VP, pagmamaliit kagad. Hindi, wala naman ho talagang kwenta yung mga article of impeachment. Sige lang, tuloy natin yan. Walang problema. Nandyan na tayo eh. Ayaw ho natin matuloy yan sa totoo lang. No? Kasi ang dami hong dapat pagtuunan ng pansin, enerhiya, pera ng pamahalaan. Ang dami ho natin problema. Ngayon, eto tayo, pinag-uusapan natin yung 150 million ang naging basehan ng impeachment. Ngayon, yung bilyong-bilyong pondong ninanakaw ng mga congressman, nandun ho sila. Nakatago sila doon sa impeachment complaint kasi yun hong aatupagin ng media. Nasaan na yung kulang-kulang na BICAM report? Di na ho na pag-uusapan. Kaya hanggat maaari gusto ho nating sundutin. Kung papansin nyo sa mga video natin, lagi ho natin binabalik para hindi ho mamatay yung issue. 1 billion per day na flood control. Nasaan na? PhilHealth issue, bangkarote na. Nasaan na? Hindi linagyan ng subsidiya. Department of Education budget, nasaan na? 150 million lang ho ang nasa utak nila. Malaki pa yung pinamigay sa mga congressman na yan sa pagpirma nila sa impeachment. 150 million versus 125 million. Isa-isa pa daw ho sila. Di umano. Ang kanyang pag-aalala sa harapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court at nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging Ayun na nga ho mga kababayan, narinig nyo ho yung mga birada nitong mga kontrabida. Wala, nandyan na ho talaga. Magagawa natin, no? Yung sila Sindanya, yung sila Franz Castro. Wala naman ho talaga silang bilang. Wala hong timbang, bigat o yung mga sinasabi nila. Wala hong kwenta. Kaso yung paulit-ulit at kasama ho nila ang mainstream media para palaganapin itong mga ganitong klaseng kasinungalingan. Yung mga kasinungalingan, nagiging pasadinig ng ating mga kababayan dahil paulit-ulit, nagiging katotohanan. Ngayon, yung mga katotohanan na binabanggit natin, kaya lagi ho natin pakiusap, i-share nyo ho yung mga video, hindi lang ho yung sa atin. Pero pag meron ho kayong nakita, meron punto sinasabi, i-share nyo ho. Ipalaganap po natin. Magmistulang mainstream media din ho tayo dito sa social media. No, magtulong-tulong ho tayo. Kayo ho, yung mga datihan na, maraming salamat ho. Nandyan ho kayo parati. Nakasuporta sa mga vlogger ni Tatay Digong, mga DDS vlogger. Maraming salamat. Pero kailangan ho nating magparami ika nga. Kailangan ho nating ipalaganapin ang katotohanan dahil dito sa mga nangyayari ngayon, mainstream media ho talaga ang kalaban. Pinarinig ho nila. Sinasabi nila, 2 beses na ho natin narinig. Dito kay Joel Chua, dito kay Baliko. Yung pambabanta kay Sandro Marcos, pagbabanta, inuulit nila, paulit-ulit kay BBM, kay Lisa Araneta, kay Martin Romualdez. Pero ni isang beses ho ba, ipinlay yung video ni VP Sara na kung saan sinasabi, nagbanta siya. Sige, sabihin nyo mga kababayan. Magte 30 minutes na tayo dito. Meron ho ba kayong narinig dito sa mainstream media na to na ipinlay nila yung pagsasalita ni VP Sara na pagbabanta dito sa mga bangag na to? Ni isa ho wala. Kasi kasama ho sila dito sa napakalaking kabalbalan na to. Yaang mainstream media na yan. Kasama ho sila mga kababayan. The Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo. Teka, umulit tayo. Dito na, Jojo. Focus PH ha, focus. Focus PH. Naantok ka pa ata eh. Puyat ka kasi ng puyat. Game. Tuloy tayo kayo, no? Tuloy tayo kay Joel Chua. Ito naman talagang maliwanag na eh. Kitang-kita na yung mga grounds. So, yung kaya po kami, right there and then, nakita naman po namin, may basis. And this... Na-stroke na ba tong si Joel Chua? Parang hindi pantay yung mukha niya, no? Parang yung isa makababa, yung isa nakataas. Siguro na-stroke na dati. Is also our constitutional duty. In fact, sa mga several interview... Sige po. Go ahead, continue. Finish your thought first. Finish, sir. Opo, in fact, marami naman po nagtatanong after the committee hearings ang good government, what's next? Ano na yung aksyon? Parang nabitin daw. When will the impeachment complaint be filed? So, eto na po, ginagawa na po namin yung aming constitutional duty. Okay. Now, Congressman Sandro Marcos was the first signature. He was the first one to sign this complaint. Speaker Martin Romualdez was the last. But this complaint had 215 signatures. Tama, sir, no? 215. Tama po. Overwhelming po. More than one-third. And during the time of Erap Estrada, it was... Absolutely. Hindi man yung pagka-pro Duterte yung mga ini-interview. Hindi naman love natin yan si Ma'am Karen dahil sa mga nakalipas na video talagang kahit na medyo matalim yung kanyang mga tanungan, makikita natin na mas lumalabas yung galing ng mga kandidato natin kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat kay doon. Pero dapat dyan pa lang, sige nga, paano kayo tatayo dito sa argumento nyo na merong linabag si VP Sara, pinagbantaan talaga? Ito, malinaw yung sinasabi niya. Pag merong nangyari sa akin, ilabas natin yung video. Di ba ganyan si Ma'am Karen? Pero dito sa particular na pagkakataon na to, parang nakalimutan ho niya yung kanyang style, yung tipong babarahin ka niya, yung tipong, sinasabi niyo, may sinabing ganyan si VP Sara. Ito yung sinasabi niya. Pag ginurgur siya, doon nag-hire ako na nagbilin na ako. Habang di siya nagugurgur, wala dapat ikatakot. Ang dapat gawin ng tatlong, itong Bangag, itong si Butod, at itong si Kokak, itong si Tamba, magtulong-tulong sila para protektahan si VP Sara para kung mangyari sa kanya. Diba?
Hindi ho itatanong, hindi ho ipi-play yung video. Ano yan? Unfair ho yan. Unfair para dito kay VP Sara. Lahat ho ng mainstream media, kaisa ng administrasyon para durugin itong mga Duterte. Kasi pagka nagkataon, nayari na naman sila. Tatanggal na naman ang buffet sa Malacanang Press Corp. I believe 115 signatures. You can correct me on this, sir. So, ang tanong ko lang, bago pa ang pirmahan, were you all assured of the signatures? To be honest with you, during that time lang, nung ako nga po, pang number 73. So, it was only there na after we discuss, sinabi na kung sinong interesado, you can sign. So, that's the only time when I signed. Okay. And this was actually transmitted to the Senate last session day before Congress adjourned, right? And ang tanong ko sa inyo, the Senate did not even tackle this when they adjourned. Anong ibig sabihin ito para sa ordinaryong Pilipino? Nangangahulugan po ba na magkakaroon ng impeachment trial, yung trial mismo, pagkatapos na po ng eleksyon? Nako po! Yaan ang pinaka-allergic yan si Joel Chua pagka napag-uusapan niya pagkatapos na ng eleksyon. Yung panel ho kasi madaling buuin eh. Di ba? Yung prosecution team, yung prosecution panel, yung magtatayong mga prosecutor dyan sa impeachment na yan. Madaling buuin yun eh. Pero yung perang gagastahin para papirmahin yung susunod ng mga congressman, nako, ibang problema ho yun. Panibagong issue ho yun, no? Meron na naman tayong mahigit sa 300 congressman. Ngayon, itong mga congressman na to, liligawan na naman ni Tamba. Sasabihin niya, yung mga nagdaang congressman dito, di ba, busog na busog sila sa'yo. Tapos ngayon bago kami dito, di ba? O, yun, wala ho. Babalik na naman ho tayo sa paikot-ikot na circle na to. Yang politika ho sa Pilipinas, talagang ginawa ng komersyo. Hindi na ho para makatulong sa mga Pilipino. Wag na ho kayo maniwala doon. No, magbabago ang buhay na pag nakaupo yan, pagka hindi rin ho Duterte ang naupo at hindi na bago itong bulok na sistema na to, ganyan din ho mangyayari sa Pilipinas. Hindi ho sila marunong sumabi ng ayoko. Hindi ho sila marunong sumabi nun. Magsabi ng ayoko. Lahat lang gusto. Pagka inarap sa kanila yung pera, hindi ho nila kayang sabihin yung, hindi, tama na, okay na. Hindi ko gagawin yan. Okay na. Hindi yung tipong linamon na ho sila sa kanilang mga kagahaman. Ang hirap po kasi, sapat na eh. Paano pagka sinusubukan ka lang pala ng pagkakataon? Di ba? Kagaya nitong mga congressman na to. Tinitignan lang kayo ng tadhana. Na, kung may business na kayo, nakakatulong kayo, tapos kukunin nyo pa yung 150 million. Sige, next election, di na kayo mananalo. Pero kung hindi nyo tinanggap yan at medyo dumistansya kayo kay Tamba at nagtrabaho, sa bagay, wala kayong matatrabaho kasi wala kayong proyekto. Di kayo nakadikit kay Tamba. Labo talaga nitong sistema na ito. Napakabulok. Kailangan ho talagang i-overhaul. RevGov ho talagang kailangan natin. Sa totoo lang RevGov. Revolutionary Government. Yun ang kailangan. Pero hindi ho tayo nananawagan na magkaroon ng ganon. Kasi kung itong sistema lang na to ang ating gagamitin sa mga susunod na taon, wala hong mangyayari sa Pilipinas. Yun ang hati sigurado. Kahit yung mga anak, apo ng mga apo natin, wala hong mangyayari sa Pilipinas. Pagka hindi natin walang nangyaring revolusyon, walang nangyaring pagbabago sa sistema. Kasi itong sistema na to hindi naman ho para pabutihin ang buhay natin. Ito ay para payamanin ng mga politiko. Anong gagawin natin? Kahit bumoto ho tayo ng 10 Duterte, umaasa ho tayo sa mga susunod na Duterteng uupo. Sila ho ang magdi-deliver sa atin doon sa pagbabago sa sistema. Hindi lang para matapos itong mga itong mga politiko na to. Kasi tapusin natin yan si Joel Chua, tapusin natin yung termino niyan si Tamba. Pag may naupo na namang siraulo dyan, merong saltik, wala na, ganun na naman. Kasi alam ho nila paano ikutan tong sistema na to eh. Kaya talagang RevGov ho talaga ang sagot sa problema na to. At yung yung RevGovan lang, hindi yung kagaya kay pangalan nito, itong si Cory Aquino, yung nag-RevGov, RevGov, tawag dito, people power, gumalaw yung mga
yung mga military, nag-revgov tayo, pinalitan na saligang batas, pero ang ipinalit to, oo, yung mga karapatang pantao, nandyan. Nandyan ho yung mga karapatang pantao. Okay naman, wala naman hong problema. Pero mapahanggang sa ngayon, nakikita natin, nalalabag to sa nangyari sa KOJC. Pero yung sistema, talagang ginawa ho siya para sa mga oligarkot, mga lamang, yung mga malalapit sa kaban, ika nga. Pero para sa mga mahihirap, nako, hindi ho ginawa tong sistema na to. Kaya kung tayo tatanungin dito, revgov ho talaga kailangan. Revgov, pero hindi ho tayo nananawagan na magkaganon tayo kasi ano ho yun masama yun, ika nga, no? Pero kung babaguhin natin ang sistema, bigay ho natin sa mga sa mga military, hindi ho dun sa mga awak ni Tamba at nitong si Marcos Jr. Bigay natin, hayaan natin na mamili yung mga matitinong na mga retired military. Yun talaga ho, may pagmamahal sa bayan yun. Pero yung mga nakaupong general ngayon, iniisip lang ho nila yung kanilang mga retirement, sa totoo lang. Kaya yung mga retired na, yung talagang nakikita nila yung mga kapalpakan ngayon sa ating bansa. Sa kanila natin ibigay. Sila yung magiging, kumbaga, Council of Elder. Sila yung magdidesisyon kanino natin, anong gagawin natin sa susunod na hakbangin ng ating bansa. Dito ho, mga kababayan, wag na ho. Nakakalungkot man hong isipin. Nakakalungkot man hong isipin. Kahit 5 Duterte pa humaupo natin, isang bangag lang humaupo. Burado ho lahat ng ginawa. O mga nagawa ni Tatay Digong. Kumusta naman ho yung maintenance ng mga airports? Punta ka ngayon sa Clark International Airport. Nakita yung ang pangit na. Puro agyo, puro wala na ho Walang political will Yung tourism, yung gustong paganday ng Pilipinas. Wala na, pag nanakaw lang ho nasa utak ng mga nasa administrasyon ngayong mga panahon na to. Kayo ho, mag-commentary ako kayo dyan sa baba. Pero tayo dito, hindi naman ho sa nawawalan ho tayo ng pag-asa. May pag-asa pa. Habang nandyan yung habang merong isang Pilipino na talagang gusto ng pagbabago, meron ho tayong pag-asa. Basta magtulong-tulong lang ho tayo. Ngayon, gusto ho nilang patayin yung umaandap-andap na pag-asa natin na magkaroon ng isang presidente kasi hindi naman basta-basta magbago ng sistema. Diba? Yung umaandap-andap na Sara Duterte na nakikita natin sa mga darating na panahon sisiklab at maghahatid ng napakatinding pagbabago sa Pilipinas. Yun ho ang gusto nilang patayin. Yung pag-asa ng mga mahihirap, yung pag-asa na itong si VP Sara ay darating at tatapusin ang kademonyuhan ng mga politiko ngayon sa ating bansa. Yun ang gusto nilang nakawin sa ating ngayong mga panahon na to. Yung pera hindi pa ho sapat pero yung pag-asa na magkaroon ng isa pang Duterte na uupo at magbibigay sa atin ng pagbabago, no? Yun ang gusto nung nakawin itong mga politiko na to sa pamamagitan ng impeachment. Papayag ho ba kayo doon? Papayag ho ba kayo doon pagka ginawa sa atin yun? Pag nagkataon, papayag ho ba kayo doon? Para sa mga retired military natin dyan na nakikinig kay PH Update. Papayag ho ba kayo doon? Nakikita nyo ho ang lagay ng ating bansa. Yung mga kabataan nalululong sa ipinagbabawal na gamot, nawawala yung mga kabataan, puro kriminalidad, nakawan sa pamahalaan, pangluloko. Itong pinakamalaking panluloko sa kasaysayan ng Pilipinas. Itong nangyari noong 2016, yung 2022 kay Marcos Jr. Ngayon, itong pangalawa, itong impeachment ni VP Sara. Linoko ho nila kayo, mga kababayan natin na yung mga congressman nyo pumirma dyan. Ayan, yung ginawa sa inyo, linoko ho kayo. Well, ako po, I believe that at any time, the Senate President can at any time call for special session to... First time congressman, tapos I believe. Ang galing. Hindi ka nga mananalo next election, nakala mo naman makapagsalita talagang... Adopt the rules of the impeachment, no? Or amend the rules of the impeachment. So, nasa call naman po yan ng Senate President. Yeah. But as of now, siyempre, hindi ko naman po mahuhulaan kung ano yung nasa isip ni Senate President. Yeah, but then the problem is you do have re-electionists in the Senate this 2025. And ang tanong ko nga, nakakabuti ba para sa impeachment complaint ninyo kung magsisimula na ang trial, gayong madami doon tatakbo ulit. So they may not want to offend the Duterte camp because of course it's believed that they do hold some areas, Visayas, Mindanao, so you may not get the results that you want. Is it better for your complaint to be heard after the elections already, kapag may mga nanalo na? In other words, a new Senate, there's gonna be a new landscape in the Senate bago na nakaupo. Nako,
Well, ako po kasi constitutional duty namin to eh. 'Di ba? So, Di ba? Constitution. Buisit na constitution. Anak ka ng tokong constitution na yan. Constitutional duty. In-impeach si Corona. Katagalan, na-acquit siya. Pinawalan sala yung mga allegation sa kanya. Constitutional. Yang ano na yan, yung impeachment na yan, wala naman hutang accountability. Kasuhan nyo sa ombudsman. Kasuhan nyo sa kung saan dapat kasuhan, yung makukulong siya. Si VP Sara, kung graft and corruption, kasuhan nyo sa ombudsman. Yan ho pala, dyan sa impeachment na yan, pagkatapos ma-impeach, wala na ho mga kababayan. Yun lang, perpetually disqualified na humawak ng government post, appointed o elected. Bawal na. Yun lang hong kaparusahan. Pero kung naghanap kayo ng accountability, doon nyo ko siya kasuhan, kriminal dyan sa ombudsman. Pero yung impeachment, wala hong accountability dyan. Kaya pagka sinasabi nila yung accountability, wag ho kayong maniwala. Binubudol na naman ho kayo. well, kung ang pag-uusapan po natin ay yung boto, definitely may mga talagang iiwas po talaga dito because of the bailiwick of the Dutertes. But I think wala pong pinakamagandang kampanya. Kung ito po itunuloy, makikita po ng taong bayan kung paano po sila nag-rule dito, kung sila ba ay naging fair, at kung paano po nila in-appreciate etong complaint na to. So, at the end of the day, ang taong bayan din po ang huhusga dyan. Oo. But let's say that, I should be asking Senate President Cheese Escudero, but just for the sake of a process, I want to ask you. So, you did say the Senate President can call for a special session. You're right. So, it's February, March, April. The elections are in May. And kampanya na ng national ng February 10. Kapag nag-special session at walang desisyon to convict or acquit bago ang eleksyon, what happens then? Do the same senators who are hearing the case, or this particular complaint, do they stick, kunyari natalo sila, or does the new Senate take over? Well, ang Senate po kasi is a continuing body eh. So, after po ng term ng mga natalong senador, magte-take na po sila. Oo. Yes, mapapalitan. Ganun din po sa amin. Sa amin po ang mas delikado dahil sa amin po, pag ikaw po ay natalo, talagang hindi ka na magiging part ng prosecution dahil ang requirement po sa House, 11 pong prosecution. So, siyempre po member ng House. So, but still, kung ikaw ay... so, ang maghirap nito, sir, lahat kayo pressured manalo ngayon. Kayong 11, kailangan manalo ka. Oh, yan, datawa na lang kasi alam ho niya, kulela to siya sa mga survey o pressured ka ngayong manalo. Ang tanong, wag muna kayong mag-appoint ng prosecution team diyan sa impeachment. Kasi di pa naman kayo nanalo eh. Pagka nanalo na lang, after election na lang. Mga bida-bida kasi. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Natawa na lang po si itong si Joel Chua kasi alam niya, nakatagilid ako dito sa election na to. Oh, ito na lang 150 million. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat kayo lahat. 150 million na pagmamahal. Ikaw na, hindi ka mabiro. Masyado kang defensive. Mga panood niya eh. Natawa siya, 150 million. Saya na yan. May gagamitin na sa election, di ba? Saya ka na. Pagmamahal, marami siyang gagamiting pagmamahal sa sunod na election. As always, mag-ingat ho kayo lahat. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Abangan nyo lang ho yung kay dating Speaker Bebot. Yun ho, gagawan ho natin. Pandiinan ho yun, mga kababayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito. Doon. Sa mga nagpakulay dito sa video na to, maraming salamat ho. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Di na kailangan niyang pakulay. Pero kung talagang gusto nyo hong magpakita ng napakatindi suporta, wala rin naman ng problema. Maraming salamat ho mga kababayan. Mahalin natin ang Pilipinas.